ang sabi niya sa akin, i-share ko to sa inyo. Ang sabi sa akin ni Zaldico, sa panaginip ko, sabi niya, Maharlika, sabihin mo kay Inday Sara, okay, na kailangan pigilan niya ang kabangagan, ang pagigipit ng mga bangag. Dahil hindi siya pauupuin kahit sa 2028. Kapag nag-survive si Bangag sa 2028, sabi ni Zaldico sa panaginip ko, malabong matatanggal natin siya. Kasi yun talaga ang plano nila ni Romualdez. At sa panaginip ko, sinabi ni Zaldico, right? Kaya sa panaginip ko, ang sabi ko kay Zaldico, nasaan ka? Nasa Portugal ka ba? Hindi, wala ako doon, Miss Maharlika. Nasa Paris ka ba? Wala rin ako doon. Kaya doon sa panaginip ko, sinabi niya na wala siya sa Europa. Talaga yung panaginip ko, pumapasok talaga silang lahat. Okay? Hindi, pero seryoso ako. You have to take this seriously. Alam niyo naman, lahat ng mga pinasabog natin dito ay naging totoo. So sa panaginip ko, even yung ibang pinasabog natin, galing yung sa panaginip. Yung talagang pasimuno, okay? Yung pasimuno para kidnapin si Pangulong Duterte. Talagang si Bangag, si Romualdez, yung pamilya niyan ang nagplano. Kasi tama talaga yung sinabi ko sa inyo na tatanggalin ang mga Duterte sa political spectrum. Kaya makinig kayo, Day, Inday Sara. Ito, panaginip ko to, Day, ha? Makinig kayo sa lahat ng nagmamahal sa bayan. Magiging Marcos 2.0. Kaya pala dito sa Los Angeles, meron ko inatinanong bangag-bangag pa ako, no? Mga bangag supporter pa ako. Dito lang yung mga naging kaibigan ko. Pero syempre, buisit na sila sa akin ngayon dahil nga minumura ko na yung putang inang botomesa na si Bangag Jr. Kaya pala, kung babalikan nyo yung aking mga pictures nung nakaraan, although tinake down na ng mga bagag yung Maharlika na may add to Facebook na more than 1 million subscribers. So, ang nangyari doon, ang kanilang karatula, Marcos 2.0. Hindi ko na-realize siya noon. Akala ko lang, Marcos 2.0 as president. Pero ang plano nila, sabi ni Zaldico sa panaginip ko, Marcos 2.0. Sabi sa akin, Maharlika, you have to tell to your viewers na Marcos 2.0 is hindi sila aalis sa pwesto. Tagayahin nila, ang tatay nila, i-impeach Inday Sara, itatry pa rin nila. Then, babaguhin pa rin nila, magta-charter change pa rin sila bago mag-20. Yan ang sabi ng panaginip ko. Kaya kayong mga abogado, kayong magagaling, kayong may power, kayong may pera, na ngayon pa lang, okay? Kailangan ninyong lumabas at magsabi kung ano talaga ang stand nyo. There's no time for you guys na maglaro-laro. Kaya nga, di ba, sabi ko, Senator Bongo, sabi din sa panaginip ko, tutugisin ka. Di ba, si Senator Bato, tinutugis sila. Ikaw, Senator Bongo. Lahat tayo, di ba, si Kiko Barzaga. Di ba, lahat tayo. Ang number 1 nila, ako ang tinugis dahil ako yung mouthpiece ng taong bayan. Ako yung tagangak-ngak ng mga panaginip at ng mga sinasabi ng puting ahas. Di ba? So, kailangan yung kumilos. Hindi ako nagbibiro dito. Hindi ko isasangkalan ng alindog ko kahit sa panaginip ko kung hindi magiging totoo to mga panaginip ko. Imagine mo, sabi ko nga, si Zaldico po, kinasuhan ako. Pero hindi ako nagalit yan. Hindi ako nagalit sa kanya personal kasi sabi ko, hindi ko naman siya kilala eh. Ang kinagagalit ko lang sa kanya noon na yung mga illegal na ginagawa niya, which is, yun nga, nakipagsabuatan siya kay Bangag. But since nagsalita na siya, okay, then kailangan magsalita na siya ng tuloy-tuloy na. Actually, to be honest with you, doon sa panaginip ko, kasi sinabi ko kay Zaldico, naawa ako sa kanya. Mali eh. Mali kasi yung pinasok niya eh. May mga anak kasi siya eh. Siyempre, nanay din ako. Halos kaedad ko yung asawa niya. Okay? Magkaedad kami nung kanyang asawa. Di ba? So, doon sa panaginip ko, sinabi ko, naawa ako sa inyo. Hindi ako nagagalit sa inyo kahit kinasuhan ninyo ko, ganyan-ganyan. Pero naawa ako doon sa mga bata kasi wala silang peace of mind. At least ako may peace of mind ako mga palangga. Kasi I can go anywhere. Pwede ko mag-shopping, mag-enjoy, mag-coffee, mag-party, mag-swimming, kung saan na gusto ko, di ba? Pero look at Zaldico. Kaya sinabi ko yun sa kanya, sa panaginip ko. Nasi ko naawa ako sa iyo kasi nagkamali ka ng inaniban. Pero hindi ko rin siya masisisi
Kasi hawak sa liig. Di ba? Marahil, kung si Zaldico ay hindi pumayag sa mga gusto ng mga bangag, ay baka sinira na siya noon pa. So, kumbaga hostage siya, wala siyang choice. Di ba? So, yun lang ang sinasabi ko. Nanaawa ako sa kanya kasi may mga anak siya. Mas bata pa sa kanya yung mga anak niya. Ako, malalaki na yung anak ko eh. Ang mga anak ko, pag nababasa yung mga sinasabi sa akin, they know na yun ay mga kajotahan lang, kasinungalingan lang. Kasi wala naman kaming perang mali-maleta. Okay? So, yun yung pagkakaiba ko kay Zaldico. Kaya, sana, sa panaginip ko uli, kakausapin ko siya na you have to straighten up your life, especially sa mga anak mo. Diba? Tama yung ginawa niya. Okay? Tama yung ginawa niya. Sinabi niya na ang magnanakaw ay si Marcos Jr., ang magnanakaw ay si Sandro Marcos, yun, insertions, maleta, alam nyo na yan. Di ba? Itodo niya ng lahat at i-redeem niya yung sarili niya. Yeah? Kung ano man yung nakuha niya, isoli niya. Sabi ko nga, panatilihin niya na lang kung anong meron siya. But again, hindi siya magiging absuelto dito. Kaya sa susunod kong panaginip, Zaldico, okay, makipag-cooperate ka na lang. Not sa mga bangag, okay? I challenge you. Mag-VPN ka, mag-interview tayo. Ibuhos mo lahat. Sabi ko, wala akong galit sa'yo na eh. Di ba? Wala na akong galit doon sa ginawa mo kasi, kumbaga na-redeem mo na nung in-expose mo ang mga bangag. So, hindi ikaw ang pinaka-utak ng pagnanakaw, kundi ikaw ay ginamit nila. At para kang trapo, para kang basahan na after kanilang napakinabangan, tinapon ka na. Okay? Sabi ni Rukit, nagari-arian na sila sa Pilipinas kasali na ang mga Rimulya. Sinabi din yan ni Zaldico sa akin, sa panaginip ko. Sinabi ni Zaldico na pinangako daw ni Rimulya, yung dalawang Rimulya na yan, na ilagay siya ni Bangag dyan sa ombudsman at tatapusin niya si Inday Sara. Illegal man yan, ano magawin yan, tatapusin si Inday. Di ba sinabi ko na yan sa inyo? Pero sinabi yan ni Zaldico, kinonfirm yan ni Zaldico sa akin sa panaginip ko. Sabi ko, padasal nyo, managinip ulit tayo. Di ba? Nilimas na nila ang pera ng bayan. Sino po protektahan ko? Yung friend ko, tinanong ako, Marlica, loko-loko din to kaibigan ko. Kunyari, may nalulunod na bangka. Okay? Sabi ganun, may nalulunod na bangka, tapos, ang nakasakay si Lisa Tanas at si Amy Marcos. Sinong ililigtas mo? Punyeta, sabi ko naman, dahil mo naman pwedeng tanong, yan pa. Sabi niya, sinong ililigtas mo? Mamimili ka lang ng isa. Sabi ko, ilulubog ko silang dalawa. Sabi ko, ilulubog ko yung dalawang hudas. Tapos sabi niya, kung si Zaldico at saka si Bangag. Sabi niya, kung si Zaldico na nalulunod at si Bangag, kasi kinasuhan ka ni Zaldico. Sabi niya, si Bangag, hindi ka kinasuhan pero gumamit ng proxy. Sinong ililigtas mo? Sabi ko, ililigtas ko si Zaldico. Okay? Ililigtas ko si Zaldico, ilulubog natin si Bangag. Kasi yung kaso ko kay Zaldico, hinaharap ko naman yan eh. Okay? No, ililigtas ko si Zaldico. Pag si Bangag tsaka si Zaldico, ililigtas ko siya. Bakit? Marami pa siyang pwedeng i-release. Di ba? Marami pa siyang pwedeng i-release. Katulad ng ginagawa dyan sa mga mag-asawang Diskaya. Tatanungin niyo ako, sinong ililigtas ko? Si Diskaya mag-asawa o yung mga hayop dyan sa Kongreso? Ililigtas ko yung Diskaya kasi hindi sila yung pinakamagnanakaw eh. Di ba? Ang ilulubog natin, katulad niya yan, si Garjola, di ba? Sino pa yung mga dyan? Momo, lahat yung mga in-expose ko sa inyo. Sabi ni Maria, huwag ka mabangungot, ma'am. Si Trillanes talaga kasabwat ni Bangag. Okay? Senator Bato, Senator Bongo, yan si Trillanes talaga ang kasabwat ni Marcos Jr. At yan ang alamin nyo, na si Trillanes ay mayroong ginagamit, okay, na pass. Di ba? Meron yan. Sinabi doon sa panaginip ko, mga kababayan. Ito okay? Panaginip to okay? Panaginip. Sinabi doon sa panaginip ko na si Trillanes ay may papers parang envoy. Katulad ng ginawa kay, sino yun? Si Michael Ma. Di ba? Si Michael Ma, special envoy to China, pero walang black and white. Si Trillanes pag nagta-travel, ayon sa panaginip ko, ay binibigyan ng may hawak siyang papeles, I don't know, envoy ba yun? Na parang part siya ng government, pero undeclared. Para magawa niya yung inuutos ni Lisa Tanas at ni Bangag. Okay? Di ba? So yan. So yan ang alamin ninyo, mga abogado dyan. Hanapin nyo yan. Tignan ninyo yung mga travel history ni Trillanes kasi yan yung sinasabi sa panaginip ko eh. Yung mga puting ahas ko,
'Di ba? Pumapasok na sa panaginip ko. At by the way, sinabi pala ni Zaldico sa akin, sa panaginip ko, tapos yung panaginip namin para kaming nasa Thailand yung location. Malay mo, nandun si Zaldico. Pero wala siya sa Europa. Wala sa dyan. Okay? Wala sa dyan sa Portugal. Sa panaginip ko, malay mo. Diba? Sabi ko sa'yo, alam ko actually kung nasan si Zaldico. Pero hindi ko sasabihin. Diba? May Intel Fund, yung mga jutang Ginemes na yan. Bakit hindi bakit speculation lang ang ginagawa ni Rimulya? Bakit? Ngayon, makinig kayo. Kaya mag-abang kayo dito sa mga susunod na panaginip ko. Kasi sabi ko kay Zaldico dun sa panaginip ko, lagi kang pumasok sa panaginip ko para mahaba-haba yung tulog ko. Kaya sabi ko nga, wala siya doon. Wala siya sa Portugal. Yung mga nagpa-interview doon sa bilyonaryo, yung chismosa doon, huwag kayo magpapaniwala doon. Okay? Parang may inggit lang yun, parang marites lang yun. Napanood ko yung babae doon. Wala po si Zaldico sa Portugal, wala siya sa Europe. Gusto niya ba sabihin ko kung nasaan? Isolin niyo muna yung mga lemaleta, mga bangag, ibigay niyo sa taong bayan. Sasabihin ko sa inyo kung nasaan. Malay niyo. Pero hindi ko sasabihin yun. Over my alindog. Ngayon pa na pumapasok na si Zaldico sa panaginip ko.